Good morning mga talunan! Mga DDS, good morning Philippines, good morning Tokyo, good morning world! Ayan, so ngayon, gusto ko lang ipamukha sa inyo na ang totoo talaga, talo kayo. Oo, talo kayo. Hindi nyo matanggap na nanalo si Vice President Duterte sa impeachment. Kaya ayan, pinalabas nyo si Vice Ganda para pukawin. Kasi alam naman nila na nasasaktan talaga ang mga Pilipino sa pangyayari kay Tatay Digong. But ang storya hindi nagtapos doon. Ang bottom line ng story, talo kayo! Oo, ginamit nyo si Vice Ganda kasi syempre malaki ang kanyang reach. Pero alam natin ang katotohanan. Mga talunan! O sige na, mag-work muna ako ha. Kasi hindi naman ako umaasa sa gobyerno. Hindi naman ako umaasa sa ayuda. Mga ayuda nation! Una po sa lahat mga kababayan, ito po si Miko Pogi na isang proud DDS. Dapat po yan nare-report po sa employer niya sa Japan dahil tignan niyo po yung ginawa niya sa taong may kapansanan. Binubuli po niya, ginagaya po niya yung kapansanan. I'm sure yung employer niya sa Japan hindi po yan papalampasin or hindi po yan papayagan. So dapat po yan malaman ng employer niya dahil maling-mali po yung ginagawa. Pangalawa, ano yung pinagsasabi mo na natalo kami? Hindi naman nagkaroon ng acquittal. Si VP Sara, hindi naman sinabi ng korte or ng impeachment court, which is the Senate, na inosente siya. Ang ginawa nyo lang, ipinigil nyo yung trial. Pinigil nyo yung trial para hindi malaman ng taong bayan yung mga testimonya at mga ebidensya. Hindi po ba mga kababayan? Wala naman kayong pinatunayan na inosente si VP Sara. Pinigilan nyo lang yung trial. So ano yung pinanalo nyo doon? At paano kami natalo doon? Talo ang taong bayan dahil na-deprive ang taong bayan na malaman ng totoo. Hindi napatunayan ni Sara Duterte na inosente siya, mga kababayan. Pinigilan ng trial, hindi itinuloy ang trial. Kaya ang talo dito yung mga taong bayan. Kaya talaga pong nakakapikon ang mga DDS na ito dahil tila ba nagiging protector sila, enabler at tagapagtanggol ng katiwalian. Kasi mga kababayan, kapag ang isang politiko, ang isang halal ng bayan, kahit ano pang posisyon yan, kapag po sila ay inakusahan at may mga pinakitang ebidensya, safe po or malaya po, may karapatan po ang mga Pilipino na isipin na sila yung mga tiwali. Ang burden to prove na hindi sila tiwali ay nasa balikat nila. Sila po ang magpapatunay sa mga Pilipino dahil public office is a public trust nga po na sinasabi, hindi po ba? Na kay Sara Duterte po ang burden of proof na patunayan na siya'y inosente dahil lingkod bayan siya. Politician siya. It's not the other way around. Pero ano pong ginawa nila? Pinigilan po nila yung pagkakataon. Yung chance nila na patunayan na inosente si Sara. So hindi lamang po kakamping at mga loyalists ang sinasabi nito na natalo. Tayo pong lahat ng mga Pilipino. Natalo tayo dito dahil hindi po natin nalaman ng totoo. Nandun pa rin yung question na what if talagang guilty si Sara Duterte, yung po ang masakit mga kababayan. So, ang tingin namin sa inyo mga DDS, tagapagtanggol, protector, enabler ng katiwalian dahil hindi nyo hinahanapan ng accountability at transparency ang mga politikong sinusuportahan nyo. Hindi nyo sila hinahayaang managot or sumagot sa taong bayan bagkos kayo pa yung nagtatanggol, kayo pa yung nagpoprotekta. Maring sabihin nyo na natalo kami, okay, natalo kami. Pero in reality, buong Pilipinas, mga Pilipinong natalo dito. Pero ngayon, maaring natalo kami, meron pang motion for reconsideration, at meron pa pong impeachment na maaring matuloy sa 2026. So in reality, pinigilan nyo lang, pinre-empt nyo lang, dinelay nyo lang ang trial. Pero in reality, eventually matutuloy yan. At malalaman ng taong bayan kung siya ba ay inosente or guilty. At pag nangyari yun, kapag napatunayan na meron siya talagang ginawang katiwalian, kayo ang nakakahiya, kayo ang totoong talunan dahil pumoprotekta kayo ng katiwalian dahil sa pagiging panatiko nyo, pagiging bulag na tagasunod. Yung po ang masaklap na katotohanan ng mga DDS, mga kababayan. Kung ngayon sinasabi nyo na natalo kami, sige, tatanggapin namin yan pansamantala. Pero in reality, taong bayan po ang pinagkaitan na malaman ng totoo.
tayong mga Pilipino? What if totoo pala lahat ng aligasyon dahil may mga matitibay na ebidensya? What if totoo pala lahat ng akusasyon at matagal na pala niya itong ginagawa kahit nung mayor pa siya? What if totoo yun tapos hindi siya napanagot, hindi nalantad sa publiko? Ano? Magpapatuloy? Gagawin ulit? Yan po ang masakit mga kababayan. Tayo po pare-pareho ang talo kapag ganyan ang sistema. Na kapag may mga tiwali na inaakusahan at sinasampahan ng reklamo o kaso, imbis na panugutin, pasagutin, pagpaliwanagin, pinoprotektahan, pinagtatanggol, hindi na kayo makabansa, hindi na kayo makapilipino, makapolitiko na lang kayo. Pero nagpapasalamat ako dahil marami pa rin kaming Pilipino na naniniwala na dapat panagutin ang dapat panagutin at dapat maging accountable ang mga dapat na accountable na mga namumuno sa ating bansa. Naniniwala ako na mananaig pa rin po ang tama at ang katotohanan dito. Sa ngayon, nadali nila tayo sa technicalities. I'm sure siguro or sana magdesisyon ang Supreme Court sa motion for reconsideration ng HOR na pabor naman sa mga Pilipino, hindi pabor sa politiko. Sana isipin nila ang mga Pilipino, ang interes ng mga Pilipino na malaman ng totoo. Kung hindi man, meron pa pong 2026. Sana doon mapagbigyan na ang mga Pilipino, gawin na sana ng tama at ng maayos na wala nang nakikitang butas or loophole ang Senate at ang Supreme Court ng mga Pilipino na ang manaig nang malaman na ng mga Pilipino ang totoo. Mga kababayan, kayo po, ano pong masasabi niyo sa ganitong attitude, sa ganyang ugali na tuwang-tuwa pa na hindi natin nalaman ang katotohanan tungkol sa mga aligasyon at akusasyon patungkol sa paghawak ni VP Sara ng pondo ng bayan? Anong masasabi niyo sa ganyang ugali? Kayo na po ang humusga. Maraming pong salamat sa panonood.